mic. Okay. Okay, yes. Good evening again to all San Diego, Sandiegans na nandito ngayon, and also yung mga Pilipino around the world, lalo na ho sa Pilipinas. Good afternoon dyan. And then good day naman sa iba't ibang lupalop ng daigdig na nakikinig sa atin. Siyempre, nandito rin ang ating co-host na walang iba kundi si Merlin Ribs. Hello, Merlin Ribs. Hello. Good morning o kaya magandang umaga, tanghali, gabi po sa lahat ng ating masugid na nakikinig ng Radyo Pilipino Amerika. Ito na naman po kami ni OG Cruz ng 2 oras na balitaan, balitaktakan at kwentuhan dito sa ating himpilang Radyo Filipino Amerika ng San Diego, California. Kumusta po ang ating buhay-buhay dyan? Okay, OG? Yes, at syempre, inaantay din natin isang co-host natin. Mukhang late na naman. Nasaan na naman kaya si Jackie Dayo? Nawawala na naman. Ang India na naman si Jackie. Palagay ko hindi yun. Darating. Alam mo kasi, bakit? Monday ngayon, di ba? Monday? Oo. Bakit? Ano nga naman ang connection ng Monday? Busy siya sa mga anak niya. Sabi niya. Busy? Ngayon ko lang nalaman niya na. Nang napunta ka rito, dati wala naman siya sinasabing ganyan. Sinasabi niyang ganyan sa akin. Biglang. Kaya lang na-miss kita, Jackie. Oy, pumunta ka na dito. Alam ko nakikinig ka. Wala naman dahilan siya dating ganyan. Ano ka ba? Meron na naman kami masarap na pagkain. Binigay na naman ng ating listener. Yes, ang listeners natin nagbibigay ng pagkain. Ano ba to? Lechon ba to o ano? Lechong kawali. Ano to? Parang lechong kawali. Lechon kawali na naman. Ako, sorry ka na lang, Jackie, wala ka rito. At may lechong kawali rito, ay nako. Ang init-init pa ng binigay sa amin dito. Talagang hinahandaan tayo ng ganitong oras kaya tayo nananaba. Grabe. Hindi mo ako nabusog nga ako kanina sa kinain natin sa poy. Hanggang ngayon, busog pa rin ako. Kaya ayoko pa rin kumbaga, busog na busog ako, lumaki nga tiyang ko. Pinaghahandaan ko pa naman yung 15, tapos ito, malaki pa rin ang tummy ko. Hindi ka na, kung konti lang naman ang kinain mo, yung sabaw, hindi mo kinain, yung mainit na sabaw ng noodles. Ako talagang, talagang Vietnamese. Oo, masarap talaga pag Vietnamese, kasi kakaibang lasa, hindi kagaya ng beef mami na simple. Pero nag-crave na naman ako. Na naman? Ng Thai food. Thai food ano? Yung noodles nila na spicy Thai noodles. Wala na, sarado na sila. Ano ka ba? Magtapsilog ka na lang dyan sa kabila. Ayoko na. Meron sila dyan kung gusto mo. Pero alam mo ba, ang ating one-on-one interview, walang iba kundi ang gwapitong. Ay, nako. 80s yata to, di ba? Yes, 80s. Yes. Isa na ako dyan sa mga naloloka. Diyan, walang iba kundi si Edgar Mande. Ay, napangwapo niya noon. Grabe, galing ng katawan. Oo, siyempre, lumabas yan sa mga Regal Films at saka Seiko Films. Kaya lang hindi ko matandaan kung Seiko o Regal ang nag-build sa kanya ng una. Ang alam ko, Seiko. Nasa Regal Baby siya, nakita ko Seiko ang alam ko. Kaya lang, nagsimula siguro siya sa Regal Films and then kinuha siya ng Seiko Films. Palagay ko, ganun ang nangyari dyan. Nung una siguro, siya parang Regal Babies and then afterwards, kinuha rin siya ng Seiko Films. Oo. Kaya nga yung picture natin ngayon dito, pinapakita kung saan talaga super gwapo ngayon si Edgar Mande. Yes. Pero mamaya makakausap natin siya ng live. Ay, naku. At nandito siya sa Los Angeles, California. At kanina pang may tawag ng tawag sa akin Nagra-radio ako, Storbo. Sino ba yan, Storbo? Hindi naman si Jackie. Kaya mamaya balitaktakan 10:30, tatawagan natin siya para at least naman makausap natin at malaman natin kung kamusta na po si Edgar Mande.
Oo naman. Ano bang mga pelikula hindi mo matatanda? Hindi ko na matandaan. Kabataan ko pa yun. Sobra naman, nakalimutan Oo. mo na. Ang naalala mo lang yung mukha niya at katawan. Oo, mukha't katawan kasi Diyos ko na. Patili-tili pa ako nun dyan pag nakikita ko. Puro mga bold ng pelikula nun eh. Sexy nga. Oo nga, sexy nga. Yun ang mga pinanunod mong pelikula. Grabe ko, nakikita mo naman. Di ba? Oo. If Seiko, it must be sexy. Sexy talaga. Oo, ay mga pelikula ng Seiko, mga sexy. Oo, Ano yan pa ba? sila, magkakasama sila nun, Gistoni Alarcon. Yan sila, yung mga machete nila nun, naku, Diyos ko. Cesar Montano. Cesar Montano yun. Nandyan, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila, di ba? Yan yung mga pinagkakaguluhan noon. Pero itong si Edgar Mande, more on sexy talaga siya. More on sexy. Hindi kagaya ni Cesar Montano at saka si Gestoni, more on action. Oo. Action talaga sila. Nagpapakita yan ng mga dibdib. Sino? Si Edgar Mande. Oo. Hindi lang nagpapakita, parati yata, di ba? Yeah, nakashort siya ng maiiksi. Oh my goodness. Oo, mistisong-mistiso ang dating ni Edgar Mande. Mistiso siya. Oo, kaya naman marami ang nagkakagulo sa kanya, di ba? Ganun naman ang nangyayari. Alam mo na. Nako, mamimiss na naman ni Jackie and I'm sure. Ako, Jackie, yeah. Hindi naman tumawag si Jackie kung anong dahilan. Bakit wala siya ngayon dito? Ay, nako. Baka naman nasobrahan siya ng kuha ng mga isda, fishing. Oo nga kasi ang hilig-hilig sa isda. Hindi nila pumunta ron sa seafood. Ang dami-dami ron. Pero nakakatuwa yung ginawa natin, Oo, pero dun sa, pag sunod-sunod naman, sunod na araw, parang nakaka-boring na. Parang, yan naman. Tinanong mo sa akin kung punta, sabi ko, hindi talaga maganda pakiramdam. At saka inantok na rin ako, inantok lang ako nung time na yon. Sabi ko, matutulog na lang ako, makukuha ko lang isdang maliliit na minsan ko lang Natawa talaga ako nung pinulot mo yung isda, nakatingin siya sa langit. And then, nalublob siya rin sa, parang kumunoy yun Nakumunoy siya, di ba? Tuwan-tuwa ka pa Pero ang natuwa ako yung lima. Magkakasama, kinuha ko isa-isa. Yes, walang nakakuha ni isa, nakuha ko lahat. Dilakba ko sila lahat talaga. Isa-isa dilakba. Yun yung oras na gusto mo nang umuwi, sabi mo, in couple minutes, uwi na tayo. Sige, tapos flashlight. Alam mo, sa totoo lang, nakikita na kita. Alam ko, dami nakuha, tapos biglang alam mo, sa totoo lang, ayoko pang umuwi ng time na yun kasi gusto ko mag-restroom, kaya naghahanap ako ng time na yun. Pero konti lang nakuha natin, 12 yata o 11 lang? Hindi, we have 14. 14? Yeah, binilang ko. 14 nakuha natin. Bali, 13 yung niluto ko. Kasi yung isa, ibig sabihin, kinuha ni Miss, yung asawa ng attorney din na, kakilala ni Aris. So, ibig sabihin, kung lahat, 7 ang nakuha ko, si Aris din, 7 din ang nakuha. Yes. Ay, yung isa, binigay nung binigay nung attorney pumulot. Binigay niya doon yung asawa. Pero binawi din kasi sabi niya, iluluto ko, dagdagan mo na. Hindi, tapos tikman ko lang. Masarap ka ko yan, isda. Oo, pero nakita ko kanina sa seafood, may mga ganun tinda rin pala. Oo, pero mas masarap yun kasi buhay pa na niluluto mo. Oo, niluluto mo. Pero, Diyos ko naman, antay ka ng madaling araw naman, bago ka naman basta makukuha mo lang 10, 11, ano ba naman niya? Pang isang tao lang yun Ilan tayo kumuha ng 3, 4? Pagkatapos yun lang ang makukuha, 11. Kakaiba. At least na-experience natin. For 25 years nandito ako sa San Diego, hindi ko naranasan yan. Ay, hindi mo ba naranasan yan? Nung gabi lang nung isang gabi lang talaga as in. Naririnig ko na, may gronyon, ganyan, pero never ako nagpunta. So, this time, niyaya niyo ko. Oo nga actually, pangalawang beses ko na yun, kaya parang alam ko na kung anong gagawin. Dahil niyaya nga ako nila Jackie, para kumuha roon. Pero nung nakaraan, talagang ang dami-dami kong nakuha. Halos kalahating balde ang nakuha ko sa dami. Tatawa naman ako dito sa jowa ko. Bakit? Ano naman? PM na naman siya sa akin. Sabi, wala kayo pinag-uusapan dyan, kundi yung mga isda nyo. Sabihan
Puntahan mo nga yan. Wala eh. Ganun talaga. Oo. Yes. Mamaya pala, gusto ko rin makausap si Miss Beng, na isa sa mga producer ng isang concert na magaganap sana rito. Hindi pa siya sumasagot. Kasi nga, mukhang hindi yata matutuloy ang concert ng The Boyfriends. Kilala mo ba yung The Boyfriends? Oo naman. Si Joey Abando. Oo, si Joey Abando. Mukhang ano yan ng BST and Company. Mukhang nagkaroon ng problema yata sa visa ni Joey Abando. Mukhang hindi matutuloy. Pero sa ibang araw siguro matutuloy. Inaayos pa. Kaya nakakalungkot naman kung hindi matutuloy sa August 29 ang concert ni Joey Abando, ang lead vocalist ng Boyfriends. Oo, yes. Oo. Pero bago tayo magpatugtog muna tayo para sa mga nakikinig sa atin around the world. At saan ba yung player natin dito? Ito ang player natin. Okay, magpatugtog muna tayo para po sa inyong lahat to. Handog po ng Radyo Pilipino America. Okay. San Diego, California. Yes, syempre dito lang sa Showbiz Watcher Radio Show. Okay, ito po. Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ang kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Alam mo, narito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya'y narito, alay sa'king wagas na pag-ibig. Nalilito, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ano ba iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ko ang mahal mo, kung mananatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako'y iyong ibigin. At kung sadyang sa itapat, baka sakaling pagdaan ang araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw bang napangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ano ba iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito,
pipiliin ko. Mahal ko, mahal ko. Yes, yan po si Janet Basco. Ang naging natin, ang Queen of All-Time Hit Song. Pumunta siya rito sa National City noon sa Philippine Independence Day para tanggapin niya kanyang award. Oo, yan si Janet Basco. OG, may nag-PPM sa akin, yung mga piniplay daw ba natin ay team song muna daw ba?
Yung mahal ko o mahal ako? Hindi ko team song yun. Yan Sabi ko, oo, temsong na namin dalawa ni OG yan. ang team song ko dyan, hindi ko pa pinatutugtog. Ay, Oo, no hindi ko ka. team song. Ang favorite ko, yung You Made Me Live Again. Yan, Oo, favorite favorite ko niya. yan. Pero hindi ko team song yan. Hindi, oo. yung ano, Walang connection niya sa buhay ko. Yung mahal ko o mahal ako? Wala rin akong ganun. Wow, hindi ako, wala akong ganung connection. Hindi ko team song yun. Maganda lang yung yung tempo, Oo. yung pagkakanta, kaya pinapatugtog natin. Naman. Pero hindi naman ibig sabihin team song. Talagang lang, isa lang sa mga favorite na patugtugin. Ganun lang naman di ba? Oo, mahirap Oo, naman. masarap sa tenga pakinggan. Oo, So, yes. Mahirap naman kung lahat na lang ng patutugtugin natin may connection. Oo. At saka unang-una, yung You Made Me Live Again, binigyan natin ng award dyan. Pumunta mismo rito niyan, si Janet Basco. Oo, pero yung mga pinapatugtog natin, OG, meron pa rin mga taong nakikinig dyan na nakaka-relate sila. Oo, sila nakaka-relate, pero ako hindi ako Yung mga nakaka-relate. kinikilig-kilig din dyan, ganyan. Kaya, Manny Di Guzman, kumusta na? See you on Friday. yes, kaya ang 5 minutes na lang at kakausapin na natin si Si Edgar. Edgar Mande. Gusto ko Kaya natatawagan 5 minutes pa. Sabi ko 10:30 ko siya Ang oras natin is 10:25. Tatawagan ba o hindi ko siya? Tatawagan natin siya. Ano ka ba? Ba't pupunta rito yan? Nasa LA siya. Nasa Oo. Kaya hindi naman siya makakapagpunta rito. Nakikinig ngayon si Miss Malia Montenegro. Ano ba? Meron din nakikinig si Maria Rowena Bartolome. Si Maria. Nako. At saka si Manny Di Guzman. Anong papangalan mo dito kay Maria Rowena Bartolome? Maria Rowena, ano to? Maria Rowena, Yung isa, si Maria Sofia Lucrecia, nawawala Maria Sofia Lucrecia. Lucrecia, hindi pumasok. Si Miss Controversy. May controversy. Oo naman, meron pangalan siya sa akin siya. Si Host Controversy. Si Loka. Yan si Jackie Dacoya. Oo, nawawala si Jackie. Pero pumunta kagabi yan sa ang pangingisda. Kahit anong oras na Enjoy na yan kumain. Nagkakamay-kamay pa yan. Baka naman nangingisda ngayon si Jackie na naman. Talaga naman ang mangingisda. Wala nang ginawa. Kundi mangisda na lang ng mangisda. Yung mga isda nung isang gabi medyo natakot ata silang lumabas lahat kasi merong Radyo Filipino doon. Tapos meron pang boxing champ. Para sabihin ng isda, ayun natin lumabas lahat kasi baka tayo mabugbog at saka ma-interview. Kaya nga. Alam mo, naman parang mainit-init na naman Oo. Parang hindi mo malaman kung pero nabusog talaga ako kanina sa akin. Lumobo nga yung ko. Nagkaroon yata ako ng hangin sa sa tiyan. Masarap yung noodles nila. Masarap talaga sa Yun ang gusto ko Vietnamese. pag may mga sabaw na gano'n. Yun ang gusto ko. Siyempre. Pero ngayon, talaga ang iniisip ko talaga, OG, we have a time, maybe we have time tomorrow. Pwede tayo pumunta doon. Saan? Convoy. Convoy? Yeah. Oo. Wala namang... Kasi gusto ko talagang lalaway ako doon sa Thai food na yan. Talagang masarap talaga ron. Masarap, gusto ko yun. Medyo siya manamis na maanghang yung noodles na yun. And then, pumunta pa tayo dun sa mga aso, di ba? Yung mga aso. Yung isang aso doon na gusto Kaya lang, mahal-mahal naman, 2,000 something. $2,495. Grabe. Pomeranian. Sa Pilipinas, magkano yun? Ay, mga ganon. Nasa mga, at least, kasi meron akong, depende kasi sa mga nag-breed tapos kilala mo. $500? Ganun. Yeah, something like that. Hindi naman 2,000 na ganyang halaga. Ay, hindi naman ganon. Napakamahal. Meron na yung mga 80,000, 100,000 ganyan, yung mga K9, talagang aso, malalaki talaga, as in malalaking aso. Oo, malaking aso yun. Kumbaga,
Natuturuan yun para sa mga magnanakaw Oo. di ba? Yun ang isa sa mga asong kukunin ko doon. Pero meron na nagbe-breed doon kasi yun ang gagawin ko. Pakakawalan ko sa gabi, bahala kang magnanakaw ka. Ganun pala. Kaya sabi ko, pero ang gaganda ng aso, iba tahimik, ang liliit. Gusto ko doon. Yung tatlo ang guluan mo. Oo. Kaya lang parang yung malilit na aso, parang ang hirap-hirap di ba? Yan ang mga fragile na dog, yung maliliit niya, talagang kailangan, pati sa pagkain. Basta malilit na aso, mahirap yata alagaan, parang ang dali-dali yata mamatay niyo, injection pa yun. Yes. Ganun ang nangyayari. Oo. Kaya, ay nako. Pero at this point in time, siguro tatawagan na natin si Mr. Edgar Mande. Okay. Time na natin para makausap po natin siya ng one-on-one. Siyempre, alam ko marami siya nag-aantay. Nako, 600 na pala yung listeners natin. 600 ang nakikinig. Grabe. Ang dami-dami. Hello, listeners. Maraming salamat po sa pakikinig. Yung 600 na nakikinig sa atin sa ngayon. Merly. Ha? Talaga? Dami man, ha? Ang dami nga. Dami mong dami kaya nag-like sa FB. Oo nga. Kaya nga. Ang dami nag-like, tapos nag-comment. Oo. Sana nga madagdagan pa. Ay, umalis pa. Pero hindi. Siguro, ano lang yun, namimili pa kung anong mga pakikinggan, di ba? Pero at this point in time, siguro, it's time for us to call Edgar Mande para at least naman makausap natin siya in person. Sa phone patch lang pala, hindi naman in person. Mahirap na mga kausap natin siya ng in person. Gabi na kasi. Oo, gabi na rin Chine-check ko lang to kung ito. Hindi, siguro ano lang yun, namimili pa kung anong mga pakikinggan, di ba? Pero at this point in time, siguro it's time for us to call Edgar Mande para at least naman. Okay, tawagan na po natin si Mr. Edgar Mande. I think it's time for us to call Edgar Mande now. Tinatawagan na ho namin si Mr. Edgar Mande. 10:31 na. Nalate kami ng 1 minute. Hello. Good evening ho. Welcome ho. Welcome sa Showbiz Watcher Radio Show dito sa Radyo Pilipino Amerika. Okay. Kamusta na ho? Pakibati naman ang mga nakikinig sa atin dito ngayon na mga Pinoy dito sa Amerika at pati sa iba't ibang panig ng mundo na nadidinig din tayo. Lalo na sa Pilipinas. Hanggang sa Pilipinas, ha? Yes! Hello, Edgar Mande. Hello, sir. Kumusta na po? Kasama ko, co-host ko si Merlin. Yes. Ay, isa ako sa mga tagahanga nyo na po. Ako isa sa mga tumitili-tili sa iyo nun. Thank you. Oo. Batiin muna natin ang mga listeners. So, Mr. Edgar Mande. Sige, magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa radyo, no? Radyo Pilipino Amerika. Radyo Pilipino Amerika. Good evening sa inyo lahat sa buong mundo. Yes, oho. Mr. Edgar Mande, saan ho kayo ngayon saan ang location ninyo sa Amerika ho ngayon? Dito sa North Hills. Bandang ano yan? Bandang Los Angeles ba yan? Or, Oo. Bandang Los Angeles, California. I see. Mr. Edgar, kamusta na ho ngayon ang buhay-buhay dyan? Okay naman. Trabaho, ayos din. Day off ko ngayon. Ay, tama-tama pala yung pagtawag namin sa inyo. So, hindi nyo ho ba namimiss ang showbiz? Siyempre, namimiss din dahil matagal ako dyan. 24 years. From 1980 to 2004. Hanggang 2004.
Ganito. 2004 ako pumunta rito eh. 2004 pala. Nagsimula kayo 1982. 1980. Oo, sabay-sabay kami. Si William, Gabby, kami yung mga original na Regal Babies nung araw. Kayo pala yung mga Regal Christine Babies. Garcia, si Joel Alano na yung mauna, sila Albert. So, nagsimula pala kayo sa Regal Films. Yes. And then afterwards, ano ho yung unang-unang nagawa niyong pelikula ho, Mr. Edgar Monde? Schoolgirls, yung unang-unang. Schoolgirls. William, Snooki, sila Maricel, Gina Boniri. Yes. And then, ilang taon ho kayo nung nagsimula kayo sa showbiz? 20 na ako na. 20 na ho kayo noon nung nagsimula kayo sa showbiz? Wala ako, 1980. 1980. Pero eventually ho, parang pumunta ho yata kayo sa Seiko Films, di ba ho? Yeah, nag-Seiko din ako. Actually yun lang. Seiko Riba, naka-isang pelikula lang. Mas marami sa Regal at saka Seiko. Mr. Edgar, paano ho ba kayo na-discover? Si Alfie Lorenzo, manager ko, dahil kababayan ko siya. Nandito ko sa Pampanga. Tapos, sabi niya, pwede raw akong mag-artista. Nagpunta akong Manila. Pero si Alfie kasi yung taong, hindi kanya yung siya pupunta siya sa mga producer para sabihin, kunin niyo alaga ko kung hindi siya ganyan. Basta siya, pag alam niya, ito may potential, gano'n lang. Pag kinuha ka, kukunin ka. Pag hindi. Gano'n siya. Hindi kanya yung dadalhin sa mga production para kunin ka. Gano'n. Pero mas marami ho kayong nagawa sa Seiko Films, di ba ho? Mas marami sa Regal. Mas marami sa Regal. Mas marami. Pero sa Seiko Films, parati kayo ang leading man. Oo. Nung buhay pa si Stella. Stella Estrada. Oo, halos puro kay Stella ang mga nagawa ko sa Seiko. Ganun pala. Oo. Ano hong dahilan at iniwan ninyo ang showbiz noong 2004? Kasi nandito na lahat ang kapatid ko, mama ko. Sa Amerika na, ako nilang nasa Pilipinas. Kaya, ayun. Nabasa ka na, tsaka the same time na yun, hindi na ganun kalakas yung pelikula, matumal na, madalang na yung Kasi nung time na yun, ako na halos nabubuhay ako sa lang. May basketball ako, buong Pilipinas. Yes. Mga star games, ganun, kinakausap ko yung mga governor, mga mayor, pupuntahan ko sila, tapos dadala ako artista dyan, sabihin ko, tapos yun, halos dun ako nabubuhay. Ano ho ang feeling ng crush ng bayan na halos lahat ng mga kababaihan, no? Crush na crush ho kayo. Hindi naman siguro. Mr. Edgar Monde, ako na isa na ako po doon. Salamat. Naloloka-loka ako nung nasa high school ako. Kailan po kayo, bibisita ng Pilipinas? Huling uwi ko, 2010. Oo, matagal-tagal na rin po pala. Tagal na rin, no? Pero Mr. Edgar Monde, ano yung pelikulang hindi nyo malilimutan na nagawa ninyo? Pinaka-gusto ko yung Iiyak Ka Rin, sa Seiko yun. Iiyak Ka Rin. Julie Vega. Julie Vega. Bakit naman ho, Mr. Edgar, ano hong role nyo roon at bakit nagustuhan nyo yung pelikulang yun? Kami dalawa ni Julie magkatambal. Kasi apat kami ron. Si Julie, ako, tapos si Lenny Santos, at si PJ. Apat kayo. So, bali, siguro mas challenging ang role ninyo ron, kaya nagustuhan nyo yun. Magandang istorya, nakakaiyak,
drama siya. Basta yun yung pinakagusto ko sa lahat na nagawa ko. Ah, yun ho. Ganun pala. Mr. Edgar, nakakuha rin ho ba kayo ng mga awards sa pelikula? Ako wala. Sa tagal ko, wala akong nakuha. Pero ano ho, pinagkaguluhan kayo ng mga girls. Ay, mga araw. Bakit ngayong panahon na to hindi pa rin pwedeng pagkaguluhan? Hindi na ano na, may edad na ako. Pero nung time nyo ho, sino ba yung mga ano nyo, yung parang competitor ninyo sa kategorya nyo ho? Di kasi kami, nila Gabi, nila William, sabay-sabay kami. Sabay-sabay. Pero mas ano sila sa akin nung araw. Nung pumasok ako, sila may pangalan na. May pangalan na. Pero parang ang natatandaan ko ho nun lalo kayong sumikat nang pumunta kayo sa Seiko Films eh. Oo, dahil marami ako nagawa sa Seiko, yung mga pang sexy. Oo, kayong Sexy store. Oo, kayong leading man talaga ron eh. Pinaka-lead. Oo. Kaya ganun. Sino yung pinaka-favorite ninyong naging kapartner? Marami ako naging kapartner. Okay lang, kahit sino, pero wala talagang paborito. Wala akong paborito. Ano ho ang namimiss nyo sa paggawa ng pelikula? Nakakamiss din talaga. Siyempre, yun na naging talagang buhay ko mula nung araw. Wala akong ibang trabaho sa Pilipinas, kundi acting lang talaga. Acting lang ho talaga. Oo. Yun ang bread and butter ko. Tapos, yun nga, napunta na ako rito. Yung pumasok ho ba kayo sa showbiz, napakahirap ho bang, mahirap pumasok ng showbiz or madali lang para sa inyo? Yung panahon namin, ako kasi hindi ako kumakanta. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako sumasayaw. As in, wala ako talagang talent sa pagsayaw at pagkanta. Di katulad yung mga ngayon, magaling sila. May mga talent, sumasayaw, nakakapag-host, nakakapag-kanta. Maraming mga talent sila yung mga artista. Kami, wala na lang kami. Kung halimbawa pong bigyan pa kayo ng pagkakataong bumalik sa showbiz, tatanggapin niyo pa po? Siguro hindi na. Tapos na ako parang, nung po nasa Amerika na ako, parang tinapos ko na hanggang doon. Iniwan ko na sa Pilipinas yung pagiging artista ko. Iniwan niyo na ho. Hindi na rin talaga ako mag-stay doon. Wala na, dito ang lahat ng pamilya ko. Ano ba huling pelikulang nagawa ninyo, Mr. Edgar? Ginawa ko, marami akong ginawa kasi kay Ronnie Richards. Dahil si Ronnie, kumpare ko. Inaanak yung anak niya, inaanak niya yung anak ko. Ganun ho pala kay kami. Kumpare pala kayo. Tony, marami rin akong nagawa sa kanya dahil yun nga, kumpare ko rin siya. Basta may pelikula sila, pinasama ako. Kay Bong, marami rin ako nagawa ko, Bong. Pagilya. Pero ibang production sila. Ibang production. Pero in private life ho ba talaga, talaga ho bang habulin kayo ng mga girls? Hindi naman. Hindi ho ba? Oo, hindi. Hindi naman ho. Kaya ganun. Pero bakit nasabi nyo na ho, ayaw nyo na ho pumasok, lalo na nagbabalikan ho yung mga ibang artista para gumawa na mga... Wala na rin, hindi na rin siguro ako talaga titira doon. Wala na akong bakit doon. Lahat ng mga ano ko doon, binenta ko na. Binenta nyo na ho. Paano ho kayo nakapag-migrate dito sa Amerika ho, Mr. Edgar Mande? Yung anak ko, pinetition ako. Pinetition ho kayo. Ilan ho bang anak ninyo?
Isa lang. Ah, isa lang? Babae o lalaki po? Babae. Ah, babae. Kasi pinitisyon siya ng nanay niya. Tapos, nung nandito na yung anak ko, siya nag-petition sa akin. Mm. Pero kilala ako yung petition. Nandito ako noong 2004. Ibig sabihin, matagal din akong tumira rito na talagang wala na akong, hindi na ako, wala na akong expired na yung pagpunta ko rito. Ganun. Mm. So, kailan lang din ako naging citizen. Ito lang, February. Ah, February. Oo. Sa pagpasok niyo ba sa Amerika, napakadali ho ba ng mabuhay dito sa mga unang araw ninyo? Hindi, kasi matagal na ako pabalik-balik dito. Unang punta ko rito, 1985. Tapos, pabalik-balik lang ako pag may basketball kami dito, o struggle doon, naglalaro lang. Tapos lang ako isang buwan, gano'n. Kaya kung baga, sanay na sanay na maraming kayo sa beses na buhay. ako pabalik-balik dito, tsaka yung kapatid ko kasi taga rito. Taga dyan ho. So, madali na ho para sa inyo makiangkop sa buhay sa Amerika. Pero, meron ho pa rin kayong communication sa mga kaibigan yung artista sa Pilipinas? Oo, si Ronnie Ricketts. Ronnie Ricketts. Patrick De La Rosa. Sabi kasi, pabalik-balik din siya rito. Pag nandito, tsaka si Ronnie, yun, tatawagin ako, nakikita kami. Nagkikita ho kayo. Actually, yung parents ho ni Ronnie Ricketts dito nakatira Sa San Diego. Yes, namit ko nga ho sila. Kahit kapatid niya, si Tupel, pero yun nga na sumakabilang buhay na rin. Pero kamusta ho ba ang trabaho ngayon dito sa Amerika? Doing great ho ba? Dito naman, masipag ka lang, huwag ka lang mamili ng trabaho, maraming trabaho. Maraming trabaho. Oo nga ho, ganyan talaga ang buhay dito sa Amerika. Basta may trabaho ka lang, mabibili mo kahit na ano na rin. Hindi ka gaya sa Pilipinas, pag mababang klaseng trabaho mo, mahirap bumili ng mga ano. Pero, Mr. Edgar Mande, nanonood ho rin ba kayo ng mga teleserye o mga Pinoy movies kahit na wala na kayo sa... Sa TFC na lang, gano'n. Sa TFC ho. Ano ho mga teleserye ang madalas niyong mapanood ngayon? Ngayon, hindi ako nanonood. Shows! Nanay ko nanonood. Pero dati lang ako nanonood yun. Pero ngayon, ewan ko, tamad na ako manood. Tamad. So ano po ang pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Okay naman mag-work ko ngayon. 6 days a week. Sports? Kaya Monday lang ang day off ko. Sports po? Wala po? Gym. Meron na sariling gym sa bahay. May sarili kayong gym. Ibig sabihin, nag-gym pa rin ho kayo, ang Edgar Mande. Oo, malaki katawan ko yan. Mas malaki pa katawan ko nung araw, kaya mas maganda katawan ko ngayon. Mas maganda po. Wow, gusto kitang makita. Kasi everything, ngayon kanina, gym ako, bukas, takbo naman. Every other day yung gym ko, every other day yung takbo ko. Every other day. Talagang ano ho kayo, mahilig ho talaga kayong sa health at health conscious kayo, pati sa body conscious. Talagang ano ako. Talagang maganda, mas maganda yung katawan ko, no, kaysa, ibig sabihin, mas maganda katawan ko ngayon kaysa yung nag-aartista ako, no. Nag-aartista. Kasi kung nag-aartista ako, no, nag-gym ako, pero hindi ko alam kung paano magpalaki ng ganito. Hindi ka tulad ngayon, kasi lahat ng mga kaibigan ko sa gym sila. So, alam ko lahat kung paano palaki yung shoulder mo, yung back mo, yung tricep mo, bicep, yung chest. Alam ko lahat yung program. Wow! 6-pack, ha? Kaya pala. Dati, nasa 24 hours ako nag-gym, pero nung nakabili lang akong bahay kasi, last year. Last year, ho? So naglagay ako sarili kong gym sa bahay. Sa bahay? With complete facility, equipments? Kompleto. Wow. Pwede pong paggamit? Sure, ang dami nag-YouTube dito, ang dami nagkikipag-gym sa akin dito. Mga palkada lahat, dito sila nag-gym. Ano naman ho ang pakiramdam pag napapanood niyo yung mga dati niyong pelikula?
Actually, wala pa ako napanood dito, pero minsan napapanood ng mga barkada, text nila ko, yung nakita ko yung pelikula muna, gano'n lang. Pero ako wala akong napapanood. Wala akong ngayon napapanood. Hindi ho kayo nagtago ng mga remembrance? Pero, yung ano ko, yung may mga DVD ako na yung mga noon. Ganun ho pala. Binili ko sa Pilipinas. Binili niyo sa Pilipinas. Pero yung anak niyo ho ba, walang balak mag-artista rin? Or wala siyang balak. Kasi nung nasa Pilipinas ka din noon, kinukuha siya ng anak ni Mother Lily, nakita siya. Tapos pinatawag ako, pumunta kami sa legal, tapos pinapapirma siya ng kontrata, pero ayaw niya. Pero nag-model ang anak kasi sa Pilipinas yung sa mga billboard. Di, ang ganda-ganda pala ng anak niya, manang-manang. Yung anak ko parang Amerikana. Parang Amerikano. Yung nanay niya, German. German ho. Maganda talaga. Oo, maganda. Pag nakita mo, parang talaga puti. Paano ho pag nakikita kayo ng mga Pinoy dyan at nakikilala kayo si Edgar Mande? Dito marami. Lalo na sa lugar namin. Sa lapit dito sa lugar namin dito, dalawa yung dito na Seafood City, tsaka isang Island Pacific. Sa amin. Ito na ako namimili. Di marami ng tao dito, alas kilala na ako. Kilala ka na. Dapat pala pumunta kayo rito sa San Diego. Hindi pa kayo nakikita sa San Diego rito. Dito naman kayo mamili sa city. Malayo. O kaya pumunta ho kayo dito sa Radyo Pilipino America. Dalawin nyo kami rito ng in person, di ba? Opo, punta po kayo dito. Kami na lang bahala sa inyo. Hindi, pag pasyon ako dyan. Yes, Meron naman ako number sa'yo. Oo, para at least lalo pa si Miss Merlin, magaling magluto yan. Ay, nako. Talaga? Opo, pagluluto kita. At ipapasyal namin kayo rito sa San Diego, California. Sige, pag nakapasyon ako dyan. Baka masira yung maganda mong katawan pag ako nagluto, natikman mo na lutuin ko. Mr. Edgar Mande. Masisira. Baka sasabihin niya, ayoko na kumain. Pero Mr. Edgar, paano kung let's say merong mga gumagawa ng pelikula rito, dito gagawin sa Amerika, okay lang ba sa inyo? Dati si Direct Efren yun, gumawa siya rito, pero hindi, sabi ko, hindi ako pumayag. Talagang ayaw mo na. Ayaw niyo na ho talaga? Oo, parang ayoko na, tapos na ako. Kumbaga, iba na buhay ko ngayon. Iba na ang buhay. Ewan ko, pero nung in-offer niya ako, hindi ko ginawa. Hindi nyo in-accept. Pero alam nyo, may mga ibang listeners namin dito, favorite actor ho daw kayo at nagko-comment nga rito sa Facebook. Nang malaman nilang si Edgar Mande na matagal nang na-miss sa Pilipinas. Wala na talaga. Tapos na ako sa showbiz. Tapos na ho ko sa showbiz talaga. Marami pa rin kinikilig-kilig sa kanya. Wala akong matanong sa kanya. Talaga namang speechless ako. Pero, ano ho ba ang trabaho niyo ngayon, Mr. Edgar? Actually, ayoko na sana sabihin. Nakita ko may bago kayo sa sakyan eh. Nakita ko may bago kayo sa sakyan. Kanina kasi, kat-chat ko si Dinky. Si Dinky do. Dinky? Oo. Tapos sabi niya, kasi hindi ako marunong mag-chat na ganyan. Pero pwede mong, yan yung bahay mo, pakita, sabi niya. Tapos nagpipindot ako yung palang, hindi ko sa kanya na nilabas. Tapos sila Ronnie, nag-commit na lahat siya, sabi ganyan. Kanina nilabas ko kasi nga, sabi niya, may picture naman ng bahay mo. Yung nang nakalagay doon sa bahay ko, picture ko doon, yung sa kaibigan ko, yung, gusto mo yun colonel yun nagbakasyon lang dito, tapos sabi niya, ako lang sa kotse mo, tsaka sa bahay mo, tapos para pakita ko sa Pilipinas.
Paano niyo naman ho nakilala si Alfred Dumol? Si Alfred, noong 1985 ko nakilala dito. 1985 ho niyo Oo, nakilala. pumunta kami rito, tumira ako sa kanya. Tumira ho kayo sa kanya. Kaya matagal niyo na palang kakilala si... Kakababayan ko siya, taga Pampanga rin siya. Taga Pampanga ho. Oh. Kasi sila ang namamahala para sa Gawad Amerika. Isa ho ba kayo sa magiging isa sa mga awardees na nominate ho ba kayo? Hindi. Hindi ko siya nakakausap. Pero, Mr. Edgar, hindi ho ba kayo nanonood ng mga concert, ng mga Pinoy concert dyan na ang dami sa LA niya? Dito dami. Marami nag-i-invite sa akin pero hindi na nakakapanood. Hindi talaga talagang totally, na kayo, no? Wala, hindi ako talaga. Hindi ko isilig kasi ito ewan ko. Mula nung nandito na ako, nagpa-park, di ako lumalabas. Kasi minsan, yung oras ko sa trabaho, pag uwi, mag-gym ako. Tapos tulog na. Ganun na lang ho, no? Wala na yung mga showbiz gathering. Hindi na rin ako umiinom. Tinanggal ako na hot issue, wala. Ay, good for you. Good living. Clean living na ngayon. Iba na palang... Walang inom, walang sigarilyo, wala lahat. Wala ho talaga. Napaka, naman, clean living talaga kayo. Napakabait nyo ngayon. Talagang health conscious talaga kayo. Dito kasi, pag hindi ka naging ganyan, ang dami yung mga pagkain, di ba? Sarap, pero pag hindi mo pinigilan sarili mo, dati, nung bago ako rito, talagang tumaas yung blood pressure ko, yung cholesterol ko, lahat mataas, right this, right ko. Tapos yung nga sabi ko, doktor ko, pati hindi mo try mag-jogging, ganun siya. Yung right ko, hanggang nag-gym ako, wala akong ininom na sa akin, normal lahat. So ano na ho ang mga kinakain nyo? Hindi na kayo kumakain ng rice ngayon? May rice ako pero brown rice. Brown rice. Brown rice. So, siguro 4 years na ako nag-brown rice. How about ang yung mga pork? Kumakain pa ba ho kayo ng pork? Kumakain lahat. Tsaka chicken, kumakain pero yung balat, hindi kinakain. Hindi nyo na kinakain. Talagang nag-aano na kayo. Healthy living na talaga yung mga kailangan yung mga magagandang bagay na ho. Ano ho ba ang pagkakaiba ng buhay Amerika sa buhay Pilipinas ho? Malaki pagkaiba kasi doon, diba, kahit may pera ka, kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Pinunta kung saan siya, maraming babae. Ito, wala. Hindi ko nasubukan yun. Ibig sabihin, walang babae. May babae, pero hindi ka tulad sa Pilipinas. Madali kang makakuha ng babae, kahit bata, makukuha mo. Ito hindi. Mahigpit dito. Pag bata dito, kumbaga, papatol siya sa bata rin. Sa bata rin. Oo, hindi ka tulad sa Pilipinas, kahit ikat ka doon, diba? Kahit tapos kilala ka lang, may pera ka lang, makakakuha ka. Hindi. Bali ano ho ang nyo, libangan ninyo? Pag-gym lang talaga ang libangan lang ninyo? Yung buhay ko ngayon, gym, trabaho. Puro ganun na lang to. Talagang na kayo. Naka-kwadro na sa ganung bagay lang ang buhay. Ano na ako, sanay na ako sa ganito. Ito na, kumbaga, minsan may nag-invite sa akin, may parties. Pero bago pumunta, gym, tapos hindi rin ako pwedeng tubagal ng bago, alauna. Pagdating 12, uwi na. Uwi na ho kayo. Ganun palaga ang naging buhay nyo na ho ngayon dyan. Kaya pala... Ayam ko. Pero yung mga kaibigan nyo ho, very visible pa rin sa sa Pilipinas, di ba ho? Si Lito, meron pa rin siyang teleserye. Kahit si PJ yata, si 7. Si Patrick, wala. Hindi yata gumagawa. Ganun ho.
Pero Mr. Edgar Mande, meron pa ho ba kayong mga pelikula na hindi nyo nagawa noon? I mean, mga role na hindi nyo nagawa noon? Na sana nagawa nyo bago kayo mag-retire sa pelikula? Ay, siguro po, nagawa ko na lahat. Ito Nagawa. lang hindi ko nagawa nga na gusto ko talaga makasama bago man lang sana ako mag-retire o ano, si FPJ lang. Si FPJ ho? Yun lang hindi ko nakasama. Mhm. Lahat nakasama ko na. How about sa mga leading ladies? Sino pa ho ang hindi nyo nakasama? Wala na, yung matatandaan na nakasama ko. Nakasama nyo ba sila Vilma Santos at saka Nora Honor? Si Nora, nakasama ko yan. Yung nga lang, sa TV, hindi pelikula, still, si Vilma hindi. Hindi ho. I see. Ganun pala. Okay. Thank you very much ho, Mr. Edgar Mande, sa mga chikanan ho natin. At least maraming natuwa sa inyong mga listeners para madinig muli ang boses ninyo. Panghuling salita ho para sa mga tagahanga nyo sa buong mundo, hindi lang rito sa Amerika. Maraming salamat din, Ogie. Yes. Radyo Pilipino. Amerika. Sa lahat ng mga nakikinig, sana lagi kayong makinig sa Radyo Pilipino ni Ogie. Yes, oho. At saka sana ho, dumalaw kayo minsan dito sa San Diego, California. Pinapasyal ako dyan, tatawagan kita. Oo, kasi minsan ho, dito sa Radyo Pilipino Amerika, may mga dumadalaw rito, mga artista rito, pag napupunta sila rito sa San Diego. Oo, kagaya ni Darius Tazan, pumunta ho rito. Si Janet Basco, pumunta ho rito para makita nila ang nag-iisang Radyo Pilipino Amerika ho dito. Oo. Sige, napasyal ako dyan. Oo, at saka baka magkita tayo sa Gawad Amerika ho. Kuya Alfred. Marlene, wala ka bang anything, something to say with Edgar Mande? Dahil alam ko, #1 fan ka ni Edgar Mande, hindi ka na nakapagsalita. Basta gusto ko makita siya. Pag pumunta siya dito sa San Diego, just let us know. And pagluluto ko siya. Yes, oo. Pagluluto kita, Mr. Edgar Mande. Okay, thank you. Okay. Sige, sana makapunta ako dyan para matikman ko naman yung luto mo. Po sana. Punta na. Huwag na po sana. Punta na. Yes, oo. Thank you very much, Mr. Edgar Mande. Oo, sige. Sige, thank you, God bless Ogie. you, ho. Oh, God bless you too. Okay, Thank bye-bye. you, Mr. Edgar Mande. Yes. Thank you. Okay, good night. Okay, good night. Okay. Yes. Bye-bye. Yes, bye-bye. Yan po si Edgar Mande, ang dating matinee idol, ang mga pinagkakaguluhan ng mga kababaihan dyan sa Pilipinas, at lalo na si Miss Merlin. Oo. Naku, just... Hindi na nakapagsalita. Hindi na kasi Ang inaano kay Merlin, nagre-react. Lahat na sinasabi niya. Sabi ko, pag-isip ka ng tanong. Hindi yung puro react ka ng react sa sinasabi niya. Kasi alam mo, yung nasa isip ko, yung... Ikaw naman yung mga pinapanood ko siya, ano kami magtilian, kay Edgar Mande. Kasi ang nangyari sa'yo, naging speechless ka eh. Speechless na naman ako. Ewan ko ba sa'yo? Sabi ko, kailangan talaga I have to write it down. What's sabi my ko, question? broadcaster ka rito, hindi ka listener. Nakinig ka na nakinig sa hindi mo ko. Sabi ko, si ano Hindi nagre-react? dapat kasi nakaprepare ako eh. Alam mo namang si Edgar Mande ang ano natin eh. Ano na naman Ano ka ba? Ano ba ako? Ano lang. Sabi ko, Tutukan mo nga ako minsan. wala lang maisip ko. Sasabihin niya, Sabi ko, oo, yes, tama yan, gano'n. Oo nga. Followers ang dating ni Edgar Mande, fans. hindi nilang tanong. Magtanong naman ako. Hindi, konti lang eh. Konti lang. Oo. Pagkatapos, di ba sinasabi ko sa'yo, galing ng Regal yan, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang siya Seiko, kundi Regal. Sa Regal siya, Regal Tapos baby napunta siya. sa Seiko. Oo, pas saka siya kinuha ng Seiko Films. Yan ang sinasabi ko sa'yo nung una, di ba? Yeah. Hindi lang siya totally Seiko, kundi Regal baby siya.
kasabayan siya nila Gabby Concepcion, William Martinez, Maricel Soriano, Yan. and Miss Dina Bonabi. Yes, oo. Kaya lang hindi siya masyadong sumikat dun sa grupong yun. Mas sumikat siya nang pumunta siya ng Seiko Films at naging katambal niya si Estela Estrada. Di ba sinasabi ko yan? Estrada. Oo. Yan ang kinin mo ako. Yung mga ganong pelikula. Nalimutan mo na, Merlin. Meron. Yung mga babae, nalimutan mo. Pero si Edgar, hindi mo nalimutan. Ako naaalala ko yung... Mga sexy talaga noon. So yung mga... Naalala ko yung mga babaeng ano niya eh. Yung mga soft drinks. Mga soft drinks, babies, yeah. o babes, ladies, ni Rading Carlos at saka ni Dr. Ray de la Cruz. Mga Pepsi, mga Pepsi, mga Coca, mga ganun. Carsi Manuel. Yes. At least nakausap natin this time si si Mr. Edgar Mande. Yes. At saka napaka down to earth niyang kausap. Oo, parang ang bait-bait niya, parang tatay na siya ng yung plain na siyang father. Father talaga, Yeah, na iho, magpakabait ka, mag-behave ka. Tingnan mo ha, sabi niya wala na siyang ganun-ganun tulad nung sa Pilipinas. Talagang, yung talagang straight na siya, mag-uminom, hindi na siya umiinom. Talagang work, gym, yun lang ang ginagawa niya. Kaya nga sabi ko, at saka napakabait na niya, hindi na siya yung tipong kumbaga, ang buhay ko ganito na lang, simple. Simple yun ang pinili niya. Ayaw na niya talagang mag-artista. At saka ayaw na niya sa mga socialable, mga sosyalan, hindi kagaya ni Merlin, gustong-gusto na makipag-sosyalan sa mga, ayaw mo ba? Natural, ganun na. Akala ko ayaw mo. Akala ko gusto mo lang sa bahay. Yeah. Nagluluto ka lang. Hindi pwede yun, Oji. Hindi ako pwedeng maghapon na sa bahay. Sa bahay lang. Kailangan lalayas ako. Pag ako lumayas naman, maghapon yan. Hanggang gabi na. Oo. Hindi ka pa. Kung maalis ako sa bahay, yan ay mga Dito mo si Edgar Mande, ang nila niya gym, pagkatapos trabaho, bahay, gym, trabaho, bahay. So, ano na nangyayari sa kanya? Di gumanda katawan niya. Yes. Kaya nga sabi niya, mas maganda daw ang katawan niya ngayon kisa noong kabataan niya. Doon natin malalaman, Merlin, kapag nakita mo siya in person. Yes, kuhanan ng picture yan. Yung dalawa, magpipicturean niya. First time na makakasama mo si Edgar Mande, di ba? Ang dati mong hinangaan sa Pilipinas. Makalaglag. Alam niyo na ibig kong sabihin. Makalaglag. Kaya nga, at least kaya pala si Edgar talaga, nalimutan ko kasi naalala ko na hindi na pala yung Edgar Mande na nakilala ko noon na bata pa, na umaarte. Yes. Iba na pala ngayon, kumbaga matured na siya, kumbaga ang iniisip na lang niya yung para, siguro may apo pa siya siguro, hindi natin naitanong kung may apo. Sana makita natin yung pic na na-share nila sa atin yung picture ng anak niya kasi interesado ako. Interesado ka sa picture niya, hindi mo ba nakikita hindi siya? Yung anak niya. Kasi hindi, I mean siya, yung picture niya na habang ngayon. Hindi natin nakikita, pero mas maganda kung kasama niya pagpunta niya ng San Diego. Humiling ka pa talaga ha. Gusto mo pa, may yung anak niya may asawa na rin yata yun. Baka may pamilya na rin yun. Palagay ko may pamilya na rin yun. Oo, palagay ko meron. Baka lolo na ngayon si Edgar Mande sa ano niya. Pero hindi naman niya nasabi, pero parang ganun na lang, di ba? Kasi parang malaki na yung anak niya parang nagkakasama na yata di ba? At saka, hindi natin tinanong kung... Hindi kasi naitanong Kasi, may asawa na ba siya ngayon na kinakasama? Hindi, hindi natin tinanong yun, pero yung hindi natin natanong yung yung sa anak niya, may apo na siya. Yun lang, natanong kung babae ba o lalaki, sabi babae. Oo nga, babae nga, pero hindi natin naitanong kung kung may apo na siya. Oo, yun ang dahil unang-una, Merlin, very busy ka dyan. Hindi ka na makapagtanong, speechless. Speechless na siya. Okay. So, nakausap din natin si Beng Topacio.
mukhang ayaw niya makipag-usap. The show is actually canceled until further notice. Booker's fault. Petition will not be approved in time for the show. Ito po ang sabi ni Beng Tapasio, ni Miss Beng Tapasio, regarding the concert of Joey Abando, one of the members of Boyfriends. Now, their concert is already canceled for August 29. So, until further notice na lang ho daw kung kailan ito matutuloy. So, alam mo, marami na yata nakabili ng tickets dyan, and also dito sa San Diego is 80% ang nakabili. Sa kanila 100% na. So, siguro ang mangyayari niyan malaking gastos nila dyan. Oo. Di ba kanina kasi yung mga amount na gastos nila? Kasi kahit hindi mo ituloy yung concert na yun, yung venue, babayaran mo. Yung araw na yun Magkano yun? Siyempre, 1,000. Yes. Luging-lugi yung producer. 1,000. Kasi dapat talaga inalam nila ng gusto kung may visa at saka at least 3 months before yung show dito, pinaprocess na nila, alamin na ng gusto para walang aberya. Sayang. Sayang na sayang. Oo, parang biro mo, I'm sure nagbayad na rin sila kay Joey Abando. Siguro may kalahati, nagbayad na sila roon, di ba? Tapos magbabayad sila dito sa mga poster na pinagagawa nila, di ba? Naman. Pero talagang gumastos na talaga sila. Kaya yung venue naman, hindi mo masasabi kung available pa yon sa susunod na araw na gusto ninyo. Kumbaga masyadong komplikado. Complicated talaga. Oo, komplikado. Siguro yung iba ron naiiyak na, ba't ako nasali rito? Hindi pala matutuloy yung concert. Oo, talagang may maiiyak na talaga dyan. Ewan ko ba naman, bakit hindi naman natuloy? Ang dami naman malaking artista rito natutuloy. Like for example, Jet Madela, Ray Palera, ba't sila natutuloy? Ang Joey Abando, hindi naman ganong kalaking tao yan. Hindi lang, sino ba nagmamanage kay Joey Abando? Ay, hindi ko alam. Yun, yung nag-manage sa kanya, yun dapat. At saka yung si Joey, kung halimbawa, direct nila siya, then alam niya yung dapat niyang gawin ito ang mga kailangan natin. Hindi, si Joey Abando, hindi mo masisisi yun. Ang masisisi mo rin, yung umaayos ng visa niya. Yun ang, kasi tayo naman, hindi natin alam kung ano yung visa natin, di ba? Unless na may magsasabi kung anong gagawin doon, di ba? Ganun ang mangyayari. So, kasi komplikado yun, hindi naman basta apply ka lang dun Hindi, kasi yun ang problema sa ating mga Filipino, yung hindi nila masyadong inaalam ng gusto muna, basta nakikinig sila sa mga salita ng tao. No, you have to go direct doon sa kinauukulan. At saka, you need to read and reread all the instructions. Kapag nag-a-apply ka, ganun lang ginawa ko sa nanay ko nung pinetition siya ng kapatid ko, ang dami-daming mga papeles na pinagagawa. Pero hindi kami kumuha ng attorney, kumbaga, pinilit ko talaga intindihin kung ano yung mga nakalagay doon. Sinamahan ko siya ng sinamahan. Nung nilakad nila ang paper ng nanay ko sa Pilipinas, sa pinetition ko, sila lang, wala. Basta sabi ko tignan nyo lang kung anong kailangan dyan. Pero ang daming kailangan yun ang daming kailangan. Buti na lang nandun ako. Habang nandun ako, tinutulungan ko yung nanay ko. Kaya, syempre nagtuturo din ako roon. Kaya, nasusupervise ko. Tsaka alam mo ang ginagawa mo. At tsaka, ang aga namin gumising. Grabe. Siguro gumigising kami ng mga alas 3 ng madaling araw para lang pumunta sa US Embassy pumila. Grabe kasi pila ron grabe. Gabing-gabi, kumbaga umagang-umaga, pilang-pila na. Kasi hindi pwede yung special dyan sa embassy. Kailangan pumila ka. Talagang, yung iba yata, natutulog na yata roon. Gabi pa lang, nakapila na roon. Ganun kahirap. Ilang araw kaming ganun. Sinasamahan ko yung nanay ko para hindi siya maligaw.
May time pa nga na kailangan ko mag-absent sa trabaho ko para lang samahan siya. Dahil ang dami-daming papeles na pinagagawa, pinagpipirmahan. Grabe. Sabi ko nga kung paano na lang siguro kung walang pinag-aralan yung taong gumagawa nito. 'Di ba? Paano masasagutan yung mga papeles? 'Di ba? Hindi, sa Philippine Consulate sa US Embassy naman, yung mga consulate nila doon, pag hindi ka marunong talaga mag-English, meron silang interpreter. Hindi, yung mga form. Yung mga form. Oo, hindi pwedeng papipilapan yung form mo. Oo. Merong mga form na kailangan mo ng pildapan bago ka dumating doon dahil walang time. Para medyo mahaba-haba rin yun. Kaya magtatanong-tanong ka, ano ba ilalagay rito? Tama ba to? Diba? Mahirap din. Mahirap para sa ano. Kaya yun nga, hindi tuloy yung concert ng lead vocalist ng Boyfriend on August 29. Ang alam kong tuloy, yung sa August 8, yung kay Basil Valdez na magaganap sa Anaheim. At saka sa August 15 naman, sa Basil Valdez din, yon. August 15 naman yon. Dito sa San Diego County yun, di ba? Oo. Sa Pala Casino. So ang mangyayari ho niyan, aatin kami sa August 8, kaya kakausapin ko muna yung producer niyan para at least alam nila. And then, August 15 naman, hindi ko kami manunod na rito sa Fala dahil pupunta kami sa Binibining Pilipinas, USA Coronation Night. Diba? Kailangan mapuntahan yun. Kasi magkakasabay ang dalawang yun, hindi naman tayo pwedeng pumunta ulit dun sa kay Basil Valdez. Kaya doon na tayo sa Binibining Pilipinas. Sa Binibining Pilipinas, yes. Oo. Yes, si Che Garcia nandyan, si Severina Olga Ruiz nandyan, ay nako, si Teresa Vivares, Maravillas, happy listening po, yan po yung nasa Malaysia yata, si Severina Ruiz, si Mali Garcia, yung mga si Meliha Montenegro, di ba? Yan ho yung mga nakikinig sa atin. Si Jun Togonan, si Edgar Lapurga, si MJ Encinas, sino ba? Teka nga, para mabuksan natin ang ating mga nag-like sa atin sa Facebook, lalo na ho sa Radyo Pilipino Amerika. Check nga natin. Teka ho, sino ba yung mga nakikinig sa atin dito? Okay, mukhang nagloloko pa yung natin. Pero bago yan... Yan mga nakikinig ngayon. Si Victoria General, Esperanza Telma Cornejo Paumboy. Yan si Che Garcia nga. Ayan, si Jackie. Nakikinig. John Tagonon. Yan ano mo na yan Tapos Leia Spencer, MJ Encinas, Amelia de Guzman, Dan Vito. Yan ang mga nakikinig ngayon dito. Okay, bago tayo magsimula, mag-continue sa ating radio show, magpatugtog muna tayo ng isang masiglang awitin. Ito yung isa sa mga na-interview na rin natin before, na walang iba kundi yung kumanta ng Pusong Bato, ang original na Pusong Bato na si Alon. Ito ang bago niyang kanta. Okay, go! Di ka na pangingiti kahit konti man lang, kahit sandali. Tandang pagtatampo'y iwan, di na uulitin. Kung ako'y nagkamali, di ko sabihan, sorry na nga. Di bale ako sa'yo'y mayroong sagot.
Ipapasyal kita sa luneta. Kahit na konti ang pera, mapasayaran kita. Babawi ako sa'yo sa aking sorpresa. Kakain tayo ng bola-bola. Sorbetes okay lang kasi mura. Sana kung hindi ka galing, susubuan kita. Dahil nagselos ka lang, di ka na mamansin. Bakit ka ganyan? Ayaw kung ikaw ay galit. Kung nasaktan kita'y di sadya. Di bale ako sa'yo'y mayroong sorpresa. Ipapasyal kita sa luneta. Dahil na konti ang pera, mapasayaran kita. Babawi ako sa'yo sa aking sorpresa. Kakain tayo ng bola-bola. Sorbetes okay lang kasi mura. Sana kung hindi ka galing, susubuan kita. Sa luneta. Kahit na konti ang pera, mapasayaran kita. Babawi ako sa'yo sa aking sorpresa. Kakain tayo ng bola-bola. Sorbetes okay lang kasi mura. Sana kung hindi ka galing, susubuan kita. Will you marry me? Kayong batid ng puso mo na siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago. Hanggang ngayon'y naghihintay pa rin sa'yo. Sa iyong mga mata ay nakikita ko ang lungkot na dala-dala ng puso at damdamin mo. Magmumukhang tanga, hahabol sa
siya ay mayroon ng iba. Alam mo bang ako'y naghihintay pa rin sa'yo? Baliw pa rin ang hanap ay pag-ibig mo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago hanggang ngayon'y naghihintay pa rin sa'yo. Bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago hanggang ngayon'y naghihintay sa'yo. Oh, bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Heto naman ako, hindi nagbabago hanggang ngayon'y naghihintay pa rin sa'yo. Bakit ka iiyak? Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, dating queen from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. And we are 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan shore, Fimosa, fish, sugar, coconut, and corn. Cebu, Mactan, Mandaue, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaha, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see
According to our geography, Philippines is a beautiful country. Yes, balik pa rin tayo rito sa Showbiz Watcher Radio Show. At syempre, napakinggan ho natin yung si Yoyoy Villame. Di ba? Nagsayaw muna kami ni Merlin dito. Para ano, at Medyo least, magising-gising oh, tayo. magising-gising tayo rito. 11:30 na ng gabi. Oo, ang oras natin is 11:28 p.m. ho dito sa San Diego, California. Kasi minsan maganda rin pakinggan yung mga kanta. Alam ba kanina yung pinatugtog ko yung Bakit Ka Iiyak? Naging guest din natin yan dito. Kaya magandang pakinggan yan dahil mga nag-guest natin yan. Kaya pinapatugtog din natin yung mga kanta nila. Oo naman, nire-refresh. Oo, nire-refresh natin. Ikaw pa paano? Pag pumunta rito si Edgar Mande, anong mga balak mong lutuin ba, Merlin? Tatanungin ko yung talagang pinakagusto niya. Kasi, tatanungin mo pa kung anong gusto niya, ayaw mong gusto niya. handaan niya. Ngayon, kung ano is my best, is yung kare-kare. Oo, kare-kare. Oo, yan ang... nilalagyan mo ba ng peanut butter yon? Ay naman, marami akong maglagay ng peanut butter para malasan mo talaga yung peanut. Saan mo nabibili yung peanut butter? Eh, marami naman dyan sa grocery. Ang binibili ko... Saan grocery ka bumibili ng peanut butter? Ay, sa komisarya ako pumupunta. May peanut butter doon? Oo naman, dami-dami. Maraming peanut butter. Yung talagang creamy ang kuhanin mo. Ay, how about yung mani? Nagdidikdik ka pa ba ng mani? Ay, hindi, ayoko na magdikdik. Kaya nga binibili ko yung creamy na peanut butter. Ayaw mo pa yung mani. Ngayon, kung gusto kong may malasahan silang ganun na mani, kukuha ako yung chunky, creamy chunky. Creamy chunky. Mayroon silang makakagat-tigat na talagang na nuts. Alam mo, dati nagluluto rin ako ng kare-kare kasi may nabibiling kare-kare mix mismo. Yung kompleto na. Oo, kumbaga, ang bibiling ko na lang yung karne. Ayoko. Pero kaso, hindi malabnaw siya. Kaya gusto ko, bumibili pa ako ng peanut butter. Nilalagyan ko pa ng peanut butter. Yung talagang sarili mong intention sa kare-kare mo. Oo. Yung kare-kare mo, hindi mo na nilalagyan ng, kumbaga, wala nang bagong yun. Ako nagluluto. Hindi ako naglalagyan ng bagoong. Kasi nga, mga iba, ayaw nang kumain ng bagoong. Di ba? Tapos, so, ang ginagawa ko, tinitimplahan ko na talaga siya. So, wala talagang bagoong. Iba ang tirada mo ng At saka yung asawa ko talaga, hindi kakain ng ibang kari-kari luto ng iba. Kundi talagang, yung luto ko lang talaga. So, hindi siya kumakain ng bagoong alamang na pure. Kaya nga, pag ako nagluluto ng kare-kare, nagluluto pa ako ng ng bagoong talaga. Binili ko na yung bagoong, tapos ang gagawin ko, ko pa siya, igigisa ko siya. Lalagyan ko ng bawang na marami. Bawang na marami. Nilalagyan ko. Yung halos sinusunog-sunog ko. Tapos lalagyan ko siya ng ng sibuyas. Yes. Yan, nilalagay ko. Kaya kapag nangamoy na yung bagoong ko, ayun, magrereklamo na yung mga Amerikano. Ano daw yung amoy na yun? Sama-sama daw ng amoy. May nag-react na naman sa natin. Ano sabi? Mas masarap daw yung pork adobo ko. Pork adobo mo? Pork adobo, yes. Yun pala. May nagre-react ng mga listeners. May mga listeners? Oo. Sino yan? Si Maria? Yan, isa na yan si Maria. Siyempre, ang number... Ay, nako, dapat pala si Maria bigyan niya ng haircut. Si Edgar Mande. Oo, si Pesh. Oo. Ayan, iplano natin yan, si Maria. Oo. Nakikinig ka. Dalhin namin sa'yo si Edgar Mande. Ipe-facial mo si Edgar. Edgar Mande. Pagkulay ng buhok, kasi nagkukulay ng buhok yun, Yes. Oo. Para at least talagang magustuhan ni Edgar Mande pagpunta niya rito sa San Diego. Total, niyaya na natin na pumunta rito sa Radyo Pilipino Amerika. Diba? Gawin natin na si Maya the best hairstylist ng San Diego. I'm sure If you want to contact her, mayroon siyang phone number sa mga haircuts, ganyan. Color your hair. 788-8727. Si Maria
Rowena Bartolome. Yes. Kaya mo planong magpa-facial? Magpa-facial? Siguro mamaya pwede. Hindi na. Kasi para mas maganda yung mas blooming madating natin. August 15 bago dumating yun. Ito, August 15. Pag ano natin ng mga tagal naman. Pilipinas. Baka nasa San Francisco na. Yan naman. Ano ka ba? Kaya, ganun. Pero, ano pa ba mga specialization mo? Pork, adobo, kare-kare, ano pa? Shanghai lumpia, palabok, mga like caldereta, menudo, kahit na anong klase. Aha. Marami nga. Yan, Marami. Oo. By the way, batiin natin yung mga taga United States na nakikinig. Ang daming nakikinig sa atin dito. Magparamdam ho kayo rito. O kaya magbisita ho kayo sa Radyo Pilipino America Facebook para ho makapag message kayo sa amin dito sa Radyo Pilipino America para mabasa ho namin yung message ninyo. And also yung mga taga-Philippines, hello po, at may taga-Saudi Arabia na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat po sa mga, alam mo bang ang nakikinig na sa atin ngayon is 1,400 ang nakikinig ngayon sa atin. Grabe, ganun karami ang nakikinig ngayon sa atin. Naman. Oo. Kaya nakakatuwa. Pero mo, 1,400, iba't ibang panig ng mundo yan, ha? Isa, Amerika, ilan? 1? Ang dami, hindi ko na matanda. Lalo na kung yung mga opisina pa, talagang ibini-break talaga nila, nagbe-break sila para lang makinig ng ano natin, radyo natin. Oo, ng radio station natin dito. Yes. Pilipinas. Batiin natin si Attorney Erwin Bautista at saka si Ate Lou Bautista. I'm sure nakikinig sila ngayon dyan. Happy listening ho. Get well soon. And also, batiin din natin si Miss Katrina Benfer ng happy birthday. Happy birthday po. Ikaw, wala ka bang babatiin dyan? Hindi ko pa nasabi, get well soon po kay Madam de Guzman. Dito sa kaibigan ko. Ganun. Yes. Alam mo, ano pa rin, na mainit-init pa rin siya ngayon. Ang weather natin? Ang weather natin, hindi Oo pa rin nga. Si Chica Rica ba nandyan na? Wala pa ang nag-ano sa akin. Parang wala yata si Chica Rica. Nawawala yata si Chica Rica. Hindi ko yata nakikita. Oo. Si Aris kaya nandyan? Naku, nagtatago si Aris. Ayaw ko kung saan kasama ata niya yung grupo ng Nang? boxing champion. Yes, oo. Na-meet kasi natin yung boxing champ, na-meet ho namin, si Mercito Hesta. Oo, kaya nung minsang mag-fishing kami the other night, na-meet na ho natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kukunti lang ang nakuha naming isda, 14 lang. Natakot magpa-interview. Natakot magpa-interview? Mga isda. Yes. Baka maboxing ni Mercito Hesta. Oo, baka kaya nga, sana makausap na rin natin si Basil Valdez. Ewan ko kung sa Friday siya para masimulan na natin siya. At the same time, interesado rin akong mapanood ang concert ni Basil Valdez. Di ba? August 8 yun, i-ready mo na yung sarili mo, mag-drive ka ulit. Oo, magda-drive ulit ako. Para at least 3 tayong pupunta roon. 4. Kasama si Aris, sabi niya. Si Aris, oo. Iwan ko lang, matutuloy siya. Si Aris naman, paiba-iba utak niyan biglang uurong yan. May urong. Urong naman yan. Ay, sayang lang yung hinihingi kong pwesto, di ba? Sayang. Oo nga. Kasi 2 beses siyang hindi pwede nung time na yun Kasi may mga dumarating na pagkakataon na hindi siya makasama. Hindi siya makasama.
Kung kailan naman walang lakad, saka naman na siya nandiyan. Nandiyan. Kaya ang nangyari, pati pagpipishing, napuntahan na rin niya, na ano-anuhan na rin niya. Pag Okay? hindi mo pinaplano talaga, nangyayari. Pag plinano mo na, hindi na nangyayari. Yes, ito si Mediha Montenegro, mukhang kakilala niya si Edgar Mande, binati niya rito. Kaya, ewan ko kung magka-batch silang dalawa ni Mediha Montenegro. Ay, dumating na siya. Sino? Si Chika Rica. Sabi niya, I'm here now. Alam, grabe talaga to si Chika Rica. Pakisabi mo ng tawagan na niya ako para at least masimulan na natin dahil 11:39 na at marami na tayo magtapos. So, it's time for... Chika Rica, It's time for now. tawag ka na. It's your segment, Segment ng Batian Portion. Nasaan na ba si Chika Rica? Kailangan makita ko to. Kararating ko lang. Ha, ha, ha. O, teka lang ho, at kailangan Sige, naayos niya. inaayos na niya. Pero bago yan, magpatugtog muna tayo ng isang awitin. Ito may hiling dito ano ba to? Unang halik ba to? Teka lang, hanapin ko lang dito kung meron kaming ito si June Pagonon, ang gusto niya ay unang halik. Ewan ko lang kung meron kami. Tignan ko lang dito, medyo naglolo ko ngayon ng computer natin dahil ayun. Naglulo ko ba? Naglolo ko sa Batiin ko akin. muna pala yung mga tagapakinig natin sa Pilipinas. Sa isang opisina, sila Dave Esteras, Porterio June Esteras, Pio Lagian, Jerry Jolata, Juliet Berago Contreras, Barbie Jane Briones, Geraldine Pabilian, Laila Torres, Madeline Cordero, Rochelle Chavez, Aileen Lisan, Evelyn Monicayo, Julie Francisco, at si Divine. Kung meron pa akong nakaligtaan dyan, just PM me and I will greet you again. Thank you. Teka, tinitingnan ko yung ano ba tong ano niya. Tamis ng unang halik ni Tina Paner. Yung pala yun. Yung pala ang favorite ni ni June na mapakinggan. Dito na si Chika Rica. Chika Rica. At para maumpisahan na natin. Hello, Chika Rica. Teka lang at lalakasan natin. Yes, Chika Rica, nadidinig ka na namin. Hello? Mahina yata, Chika Rica. Yes, hello, Kuya OG. Ayan, malakas na. Oo. Nagulat ako. Ayan, at syempre magandang araw na naman po. Kamusta ang weather dyan, Chika Rica? Kuya OG, very nagsasapa kami dito. Ang init, 49 degrees, at init sa Saudi Arabia, yung araw ng Yumi. Chika Rica, mukhang humihina ang internet mo. Internet mo. Ayan. Okay, Chika Rica, ano bang balita ngayon dyan sa Saudi Arabia? Hello, Chika Rica? Mukhang nawala si Chika Rica. Naku, naputol siya. Naputol? Naputol. Okay, binabati ko nga pala si Kuya Vic Ichon, Edna Ebalobo Ichon, at saka si Tina Karanay. Yung bago nating listener na yan, si Vic Ichon at saka si Edna Ichon. Yes, habang kinokontak namin ulit si Chika Rica,
O ang nawala siya, o kaya dumating yung bossing niya, hindi ko alam. Ano bang nangyari? Request muna yung tamis ng unang halik. Mahirap tong request ni kasi hinahanap pa natin tamis ng unang halik. Pakinggan muna natin tong si Tina Paner. Okay? Bago tayo nagsimula, habang inaantay natin si Chika Rica, magbatugtog muna na tayo ng isang Tina Paner. Para ho sa inyong lahat to, nakikinig pa rin ho kayo sa Showbiz Watcher Radio Show dito lang sa Radyo Pilipino America. There's no better gift you can give Teka lang ho, ayan. Ito na siguro ready na ho yung kanta ni Tina Paner. Saglit na ubod tagal, unang halik ng isang saglit lang nang matikman, isang saglit lang, parang walang hanggan. Yan ang iyong unang halik. Kailan ba yun? Ay tagal na. Tulis naroon ka. Tuwing ang mata'y napipitin. Bakit tamis pusong nagpapalit? Kukulas ba ngunit hindi ang alaala mo ng una mong halik? Puso mo'y magmamahal, lahat ay malilimot mo. Ngunit hindi ang iyong unang halik, unang tibok ng pusong sakit. Isang saglit lang nang matikman, isang saglit lang, parang walang hanggan. Inutuin mo man, mahirap gawin, dahil damdamin mo'y sumisigaw. Mapipiman ang iyong dibdib, kay tamis ng ulam mo. Isang saglit. Yes, yan po ang isa sa mga hiling ng ating listener na walang iba kundi si June Togonon Javier. Okay? Para sa tamis ng unang halik ni Tina Paner. Oo. Maganda rin pakinggan yung minsan yung mga lumang awitin,
na matagal nang hindi natin napapakinggan, tapos bigla natin mapapakinggan. Isa to sa mga biggest hit ni Christina Paner, ang Tamis ng Unang Halik. Alam ko na i-revive pa to. Kaya magandang tignan. We're still waiting for Chika Rica para makinig sa atin dito. Yung mga nakikinig ho sa atin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, kamusta na ho dyan, at kahit nandito lang ho kami, lalo na yung mga OFW, mga nakikinig sa atin yan. Alam mo ba yan, Merlin? Kumbaga, nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho. Yan na lang ang kanilang kumbaga, libangan, yung makinig, marinig nila yung mga boses natin. Natutuwa na rin sila, feeling nila nasa Pilipinas na rin sila. Lalo pa yung mga nasa Saudi Arabia. Yes. Ang hirap-hirap yatang magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kung masyadong mahigpit. Di ba? Kailangan sumunod ka sa laws nila talaga. Sana naman yung mga pamilya, may pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, naman po tayo, medyo i-appreciate po natin yan. Ayan na si Boyko Bar Chika o Chika Rica. Chika Rica. Are you ready now, Chika Rica, para sa iyong batian portion? Hello? Yes, of course, Kuya Ogie. So, magandang araw na lang po sa ating lahat. At syempre, dito sa Saudi Arabia, ay napakainit po ng panahon ngayon. 4 na araw ng humid dito sa Saudi Arabia. Oh, nawala. Nawala na naman? Nawala na naman si Chika Rica. Yung talaga doon. Hello, Chika Rica. Hello? Hello? Yes. Yes, Kuya Ogie. I'm here. Oo. Nadidinig ka namin loud and clear? Ayan, at syempre, isang magandang araw na naman po ating lahat. At syempre guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtutok at pagsubaybay dito sa ating Chika Rica Batian on Air sa Facebook. Ayan, at syempre sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipino Amerika Showbiz Watcher, isang magandang gabi po dyan sa inyo sa San Diego, California. At syempre, Kuya Ogie, kamusta na kayo dyan? Oo, mabuti naman. Okay. Napakinggan mo ba si Edgar Mande? Kilala mo ba si Edgar Mande na interview natin kanina? Oo, Kuya Ogie, I'm sorry to tell you, pagkarating ko lang ating bahay, kararating ko lang dito sa board. Pero kilala mo ba si Edgar Mande? Naabutan mo ba? Hindi, Kuya Ogie, parang naririnig ko lang din. Hindi ko. Nadidinig lang niya. Oo, panahon ng Regal Babies yan. Panahon ni Maricel Soriano, Dina Bonnevie, nila Gabby Concepcion. Yan. Nako, Chika Rica, makakadlag yan. Oo nga. At Merlin, maraming salamat sa mga video ko na sinishare mo, Merlin. Okay lang yun. Siyempre naman, nasa isang lang diba? tayo eh. Kaya kailangan mag-inuman. Yes. Pero enjoy yung bonding nyo sa sa fishing nyo, fairness. Oo, alam mo naman, kompleto Ricardos doon. Talagang nagdala ng balde, pati, ano ba to? Flashlight. Oo. Mga towel namin, baka talagang grabe. Talagang masaya, daming Filipino doon. Oo nga, maraming Pilipino. Kaya parang sarap dyan, Kuya Ogie, sa inyo mag-fishing. Alam mo, Kuya Ogie, meron din ditong, sa may Corniche, meron dito nag-fishing. Tapos, nakabayan ng mga Pilipino, at habang nag-fishing din sila. At nag-fishing nila, yung ibang nag-fishing. Ako, parang may ibig sabihin na yan, grabe. Dito hindi pwede yun, mahuhuli ka ng pulis dito. Di ba walang gumagawa ng ganyan? Nako, dito kay Ogie, ganon. Pag nag-fishing, habang nag-fishing, nag-aatay ng huli, pinipishing din yung pinipishing. Grabe. Anong oras naman ginagawa yung mga ganung bagay? Anong oras?
Eh, di syempre, pagka kumagat na ang dilim, yun na yan. Diba? Yeah. Kung hindi pwede yan dito, kulong ka. Oo, hindi pwedeng gawin yan. Oo, eh. Sino-sino ba yung mga nagpipishing na yan? Eh di, syempre, sino pa? Kunyari, Embolor na, kunyari, ano lang nila yun, na kunyari, mamimingit, pero witikit, hindi naman. Ganun pala ang ginagawa. Diba? Akala ko ba bawal lumabas na dyan pag gabi? Eh kasi kuya ko, OG, ang Cornet, yan yung ano dyan sa may bar, yan yung parang fishing area kasi dagat din siya. At the same time, ginawang park, kaya pwede naman. Ganun pala yan. So, diba? Kaya dito masaya mag-fishing. Okay. Yes, kaya masarap mag-fishing dyan sa Saudi Arabia. Okay, Chika Ricas, umpisahan mo na ang batian portion para sa mga kaibigan natin dyan sa Saudi Arabia. Ayan, at syempre guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Syempre kay Kuya Oji Cruz, at syempre kay Ate Marilyn, at syempre guys, pinapasalamatan ko lahat ng mga kaibigan ko, syempre lahat ng mga listeners, followers, likers ng Chika Rica Batian on Air sa Facebook. Ayan, at syempre guys, binabati ko lahat ng mga OFW. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, at syempre guys, pinapasalamatan ko muna si Shelby Vince, si Ana de la Cruz, si Rory Ondayo, si Matt Luxada, si Gilay Calope, si Kalay Don Scope, si Tainab Jane Online, si Angel Jasmine Salcedo Abidon, si Marco Polo Tomas Albert Enchetes, si Ma'am Hannah Musaid God, si Teresa Ragon, si Harlem San Juan Pascual, si Magdalena Igos, si Tesos Matita Maldita, si Rosalita, Agustin Feliciano, si Seth Lucero, si Heidi Season, si Justin Anipas, si Bernie Pichi Banago, si Joti Nerio Navarro, si Rap Janayan, si Suarda, si Nick Pinapio, si Ember Susek, si Delia Moreno, si Ter, si Guadalera, si Tapin Mayor, si Jimmy Tedesma, si Rita Salvador Liga, si Blaine Nataniel, si Che Garcia, si Lizelle Suante. Yan, happy birthday muna sa akin nga, nag-iisang prinsesa, si Lizelle Suante, si DJ Suante, si Prince Suante, si Alea Zim Ulanstag, si Jonathan Vela, si Charming Red Butterfly, si Helen Aguilar, si Ched Lamani Cuarto Cruz, si Annalyn Hernandez Herrera, si P.B. Vicencio, si Mary J. Sanchez, si Dorcas Perlas, syempre si Martin Tan, at syempre pinabati ko lahat ng mga pabebe legal wife, at syempre ang mga patotoy boy, at syempre ang mga pabebe gays, Kuya OG, dito na Saudi Arabia. Okay. Yes, Chika Ayan Rica. ang mga pinapasalamatan ngayon. Okay, maraming salamat po sa mga nakikinig dyan ngayon kay Chika Rica dyan sa Saudi Arabia. Ayan, at syempre maraming salamat din Kuya OG sa iyo sa tayo na binibigyan mo sa akin sa ating segment sa Facebook. Maraming salamat din kay Ate Marilyn, syempre kay Ate Jackie Dayoha, ayan, at syempre kay Sir Joseph, ayan ang mga segment po host ko sa Radyo Pilipino America Showbiz Watcher. Ayan, maraming salamat Kuya OG. And good night, Chika Rica. Good night, Chika Rica. Ayan, good night tayo dyan. Good night dyan sa inyo sa San Diego, California. Ayan, good night po. At syempre, good morning naman dito sa Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat kayo, OG. Bye! Okay, bye-bye, Chika Rica. Yes. Natapos din ang ano ni Chika Rica. Alam mo ba, ang oras na natin is 11:57. 3 minutes more para matapos na tayo. Batiin ko rin dito si Marites Laigo Gusi na nag-like sa ating sa Facebook. Maraming salamat po. At yung nagla-like ko. Okay? Si Suset Ledesma, Tamaritz Nuke, mga nakikinig sa atin dyan. Sino pa ba? MJ Encinas, maraming salamat po sa nakikinig sa atin. Okay? Wala ka na bang babatiin dyan? Meron pa. Okay, dito sa San Diego, sina
Joseph Reynog at saka si Susan Reynog. Thank you for listening. Yung sa mga kakilala natin at nakikinig din sa Agno Pangasinan, yung mga Rossetti family, Nagal family, Season family, Nilo family, Doctor family, Paheta family, Karanay family, lahat-lahat na po kayo dyan sa Agno Pangasinan. Good afternoon po sa inyo. Okay, at saka yung mga nakikinig po hanggang sa ngayon, yung kaklase ko, si Marites, Teresa Laigo, yes, happy listening din. At saka yung mga nakikinig sa atin sa Philippines, ang dami nakikinig ngayon sa atin sa Philippines. Oo. 500 ang nakikinig sa Philippines. Maraming salamat po. Dami na, no? Yes, marami. 500 ang nanonood. Saka sa bahay sa Lamigay, Pulangi, Albay, mga nakikinig doon, sina Nicomedes Moral, Mary Moral, Babylin Basin, Angel Basin, Lorna Solano Basin, Tomas Recorsado Basin, si Ma'am Marvic Morta. Kasi OG, pinaayos ko na sa kanila yung na-upload ko na sa kanila yung application. Yung application natin. So, on ganitong oras, nakikinig na talaga sila. Okay. And also, it's my time naman para pasalamatan ko yung mga nakikinig sa atin dito, lalo na sa Facebook. Hanggang bukas po, hanggang Friday pa, Wednesday pala, magkita-kita ulit tayo. Dito lang po sa Showbiz Watcher. At abangan po on Friday ang interview natin kay Basil Valdez. Okay? Ang oras po natin is 11:59 a.m. Meron ko ba masasabihin? Number 1 listener ko, syempre ang aking number 1 supporter, si Mr. Willard Reeves. Hello. And good night. Hello, Mr. Willard Reeves. Yes, maraming thank you so much for listening in our radio station by our Showbiz Watcher radio show. Okay, Marley, good night and see you on Wednesday. Hello, good night po sa lahat-lahat na nakikinig dito sa aming himpilang Radyo Filipino America. Salamat po sa inyong mga suporta. And Babu. Ilang po ang pakikinig ninyo. Thank you. Okay, bye-bye. Ito ng gabing hinihintay. Tapos na naman tayo sa 2 oras na. Nagdating ang lahat, nananabik kong marinig inyong palakpak. Mayroong kaba sa aking dibdib, pinapawisan pa ng di na malaki. Ito ang dinaranas ko sinalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at tayo'y nagkaniig kahit konting sandali. Sa harap ninyo ay walang Bye-bye na po. Bye-bye. suliranin ko'y bigla ring nalilimot. Ngiti ninyo'y mabisang ang gamot. Sa indak nitong musikang inaalay, nararamdaman ko pintig ng inyong buhay, bumibilis nag-iibang kulay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak
anything.